Samantala mga kapuso, sama-sama natin panoorin itong balitang ito. Nangganap po ito sa isang presinto sa Pampanga. Kanina po, masdan niyo po yung paggamit ng walis tingting sa isang nagkabiryang PCOS machine. At yan ay para tanggapin ng PCOS machine yung mga balota. Live mula sa Pampanga, nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Lia. Mike, 6:30 pa lamang ngayong gabi ay tapos na nga ang botohan dito sa Santa Cruz Central Elementary School sa Lubao, Pampanga. At sa ngayon, ang nagaganap na sa mga presinto rito ay ang pagpiprint ng mga nakas na boto ng ating mga kababayan. Matapos ang printing na yan ay inaasahang magsisimula na ang pagtatransmit ng mga resulta ng naging botohan patungo naman sa COMELEC sa San Fernando, Pampanga. Pero Mike, bago naging maayos ang takbo ng eleksyon dito sa polling place na ito sa Lubao, ay nagkaaberya muna kaninang umaga dahil sa pagpalya ng isang PCOS machine. Sa Precinct 77 dito sa Santa Cruz Central Elementary School, dire-diretso naman ang pagtanggap ng PCOS machine na ito sa balota ng unang dalawang botante. Pero pagdating sa ikatlo hanggang ika-6, niluluwa na ng PCOS ang balota. Kung may ibang makakalusot na balota, nagpe-paper jam naman kaya hindi rin diretsong napupunta sa black box. Tuloy ang naisip na solusyon ng PCOS technician, tusukin ng walis tingting ang PCOS. Yung pangatlo pong balota ayaw pong pumasok. Tapos, pero yung kasunod po na mga balota, pumasok po. Tapos nag-stack up na naman. Ano daw reason kaya? Parang nilamigan po yung mga yung mga balota. Dahil dito, naantala ang botohan habang sinusubukang isubo muli ng mga BEI sa PCOS ang mga balota. Nang ayaw talaga, pinagpahinga na nila ang PCOS. Matapos ng isang oras, gumana rin ito ng maayos. Pero sa Rizal Elementary School sa Concepcion, Lubao, mula umpisa, hindi na gumana ang PCOS machine na ito. Pero tuloy pa rin ang eleksyon dito. Ang problema pala, ang memory card ng PCOS. Kasabay ng init ng panahon kaninang umaga, ang init din ng ulo ng ilang botante. Tulad ni Antonio Makapinlak, alas 7 dumating, pinaghintay sa waiting area, pagkatapos ng isang oras ay naunahan pala ng iba bumoto. Anong oras na? Ha? Pinapila kami lahat dito. Pagkatapos, yung watcher doon, namigay ng numero doon sa hindi nakapila. Yung bagong dating. Anong mangyayari? Ha? Yung mataba. Marami ang natagalan sa pagboto dahil hindi makita ang kanilang presinto, kabilang na ang mismong teknisyan ng PCOS dito. Pamintuan ang apelido ko, Paule na to. Oh. Pero nakaboto ka last time? Last time nakaboto ako. Halo-halo sila eh. So anong oras pa po kayo dito? Alas 7. Alas 7 pa, hindi nyo pa Oo, nakikita? wala pa. Ano daw po sabi ng mga BI? Hindi pa, wala pa sila sagot eh. Hanapin daw eh, kanina pa, baka umuwi na lang. May naaktuhan pa kaming lumalabag sa probisyon ng COMELEC sa pamimigay ng flyers ng mga kandidato. Nang lapitan namin ang babaeng ito na namimigay sa may gate lang ng polling place, halos magtatakbo siya palayo sa hiya. Pero hindi naman lahat ng kwento ng eleksyon dito puro reklamo. Tulad ng kwento ni Esto Paule na kahit baliko ang mga paa dahil sa polio, maaga pa rin nagtungo rito para bumoto. Ang 92 anyos na si Rosario Gamad sa kabila ng edad, hindi rin nagpapigil bumoto. Bakit po kayo gustong bumoto kahit kung nahihirapan niyo paano? Ay, sayang eh. Sayang yung boto ko. Baka okay lang eh. Kasi kahit putol, nagboboto, kahit bulaga. Wala akong palya. Bakit na? Ewan ko, dahil Pilipino ako, kailangan makialam ka. Mike, ayon sa Pampanga COMELEC ay mahigit 4 na po ang mga PCOS machines na nagkaproblema ngayong araw na ito. 26 lamang yung extra na PCOS machines ng Pampanga COMELEC. Kaya doon sa mga hindi nabigyan ng replacement na PCOS ay kailangan nilang maghintay ng kapalit na PCOS at saka lamang nila maisusubo dito ang mga nakolektang balota ngayong araw. Mike? Maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo.